Usapang totoo, walang preno. Real talk lang, walang plastikan. Walang filter, diretsong totoo. Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Kamusta po kayo mga ka-Wonder? Si Ramil Madriaga ay handang-handa ng mga ka-Wonder, no? Dahil siya ay inimbitahan ng Committee on Justice dyan sa House of Representatives. At handang-handa na yung kanyang, yung binapadala sa kanya siguro mga dokumento. At of course yung sarili niya, no? Dahil siya mismo ang magsasalaysay during the hearing. Alam natin si Madriaga ay kinu-question yung kanya pong credibility, no? Kasi PDL siya eh. Na yung sinabi nga ni Rufus Rodriguez na bakit daw, kumbaga kino-contest na isa siya sa magiging essential witness laban kay Sara Duterte. Pero bago yan mga ka-Wonder, hinihiling ko sana na isubscribe nyo ang ating YouTube channel. May subscribe button po dyan. Tayo po ay, ang goal natin muna is 100,000 mga ka-Wonder. So, paari po nyong isubscribe dyan and then may bell icon. Pag pindot nyo, lalabas yung all, choose all. Marami po salamat. Alam natin si Madriaga ay kino-contest nga mga ka-Wonder, ano, na ito ay kasalukuyang nakapiit dyan sa BJMP. No, at yung kasong carnapping at yung, I'm not sure pati itong kinaso sa kanya ni Attorney Roque. No, nalabas yun sa kaso niya, sa kaso ni Sara, walang kinalaman. Ano? At kung hindi ako nagkakamali, no, 2 beses na yata ang pinagtangka ng buhay nitong si Madriaga. Etong nung huli nga, nung nakalabas yung isang PDL, no, at tinusok-tusok siya sa gilid at nung may bubunutin na raw, buti nakasigaw siya, nakakingi siya ng tulong. At ngayon nga, nasa kustodiya siya ng NBI, binabantayan yung kanyang prison cell, nasa isang solitary cell siya, no, na may dinagdagan ng bantay. No, kasi nga, tsutsugihin talaga siya. No, dahil ang dami niyang nalalaman, mga ka-Wonder. Diyan pa lang, tingnan nyo. Sabihin na, ay hindi, propaganda lang yan. Sabi lang yan, ano. Hanggang sa hanggang sa matigok, sasabihin, ay oo nga, no. Si Madriaga kasi mga ka-Wonder ay una o pangalawa sa sasalang aside kay Sentry, no, na siyang sasalang din mga ka-Wonder, no. At siya nga inimbitahan, sabi ng kanyang abogado na si Attorney Palad. Panoorin natin mga ka-Wonder itong video, no. Hiramin muna natin itong video. At pag-usapan natin mga ka-Wonder. Kahapon po nakareceive kami ng letter na nire-request ng House sa RTC 21 na payagan siya makadalo sa April 14 po. And sa last na pag-usap naman namin, sabi niya, kahit sana ipatawag siya, wala naman daw po siya. Pero wala naman pong pangamba sa kanyang seguridad, lalo na't nagdagdag na rin ang komite ng seguridad kay Ramil Madriaga. Opo, simula nung March 3 po, naglagay ng NBI ng additional security doon sa may J, papunta doon po sa selda ni Ramil sa kanang mga co-accused niya. Continuous po yan from March 3 hanggang sa kasalukuyan. And yung transport naman po, pinag-uusapan na yan na mag-escort ang NBI papunta po doon sa House hearing po. Supporting po. Attorney, kasama sa pinaghandaan ninyo kung sakali mang magkaroon ng surprise question kay Madriaga na hindi niya inaasahan? Yung pong salaysay naman niya na ginamit sa impeachment, lahat naman po yun ang galing sa kanya. Sinulat niya po yung mga nalalaman niya sa isang papel. Kaya kahit nasabihin mong paikuti-kuti nila yung contents ng affidavit niya, bukal naman po sa loob niya nang galing po sa kanya yung mga salaysay na yun. Inayos lang natin yun, tinipe natin para maging affidavit form. Pero yung contents nun, kahit i-cross-examine mo po siya, nakahanda naman po niya sagutin lahat ng laman. So, posible po na bukod doon sa nilalaman ng kanyang testimonya, meron pang ibang detalye na mahahalungkat, matatalakay sa House Committee on Justice next week? Well, sa pag-monitor naman namin ng news, ang lagi naman inaatake ng mga ibang sector yung kanyang credibility. Kaya sagot nga namin yan, pagdating naman sa trial sa Senado, meron namang right to cross-examine yung mga kanyang mga resource person, yung mga witnesses. So, doon muna matitest yung credibility ng kanyang salaysay, despite kung sa atake nila sa kanyang personality na may inarap yung kaso, which is different kasi lahat naman pwede maging witness, no? Meron tayong tinatawag dyan na mga insider witnesses
na kung saan nadidiscover mo yung mga krimen or mga violation mismo doon sa circle nung tao na inaakusahan. So hindi na bago sa atin yan na sinisiraan yung character to discredit the person. Ang sagot lang namin yan, harapin nila yung issues, sagutin nila yung issues rather than attacking yung personality ng tao na yun. So yun mga ka-wonder, yan ay mula sa attorney o sa abogado ni Madriaga na siya nga ay inimbitahan dyan sa House Committee on Justice dyan sa Kamara. At yan ay ang nakakaalam mismo ng mga pinagagagawa umano ni Sara Duterte. Siya ay, at ito'y kaabang-abang mga ka-wonder sa April. If I'm not mistaken, April 14, something like that, yung pagdinig dyan at susundan sa 29. At ang imbitasyon sa kanya, mga ka-wonder, of course, kaugnay ito sa kanyang kinalaman doon sa inuugnay kay Sara Duterte bilang siya po yung bagman, na siya po yung nag-deliver nitong mga perang mali-maletang nagkakahalagang bilyon, no? At ito'y binibigay niya rito kay La Chica at si La Chica naman daw ang siyang magdi-distribute doon sa dapat pagbigyan. Grabe. No? At tandaan mga ka-wonder, ito ay hindi pa ito paglilitis. No? Kailangan maging safe dyan ang Kongreso dahil baka sinipin sa gagamitin na naman yan para ma-disqualify. Ito po'y pagdinig. Ito ay ginagawang investigasyon pa lang. No? At bakit mahalaga itong si Madriaga? Gaya nga ng sinabi natin na dinideny dun sa picture, sa photo kanina, nakikita natin na sabi ni Sara Duterte hindi niya raw kilala o parang isa lang daw sa supporter yan. Pero upon checking do sa video, 4 sila, nagko-conference sila. At si Madriaga nga ang pasimuno, ang siyang nagpasimula ng sinasabing isip, Inday Sara is my president, na siyang binabago nga niya mga ka-wonder. Na Inday Sara daw is my vice president. Lulusot na naman, dapat doon isiv, no? So yun nga, yun ang sinabi ni Madriaga at kitang-kita siya kung gaano siya kaimportante. At Sir Ram, sabi, at nung birthday ni Ramil Madriaga, ibinati pa siya. So yan yung kakaharapin ni Sara Duterte. I'm not sure kung haharap siya, pero siya po'y pinatawag, no, ng committee. No, hindi ko lang alam kung a-appear siya dyan o hindi siya a-appear o dapat i-cite in contempt siya pag ganyan. Dapat magkaroon ng ganyang batas. Sana mapanood to ng aming grupo at kung may mga ganyan masilip in aid of legislation, sana maidagdag ito doon, na itong mga ito kapag pinatawag ng 1, 2 at hindi pumunta sa pangatlo, dapat ma-cite in contempt. Kaya mahalaga ang testimony nitong si Madriaga mga ka-wonder kasi siya ay witness, no? Siya ay magbibigay. Dahil bakit sino ba to? Isa siyang insider mga ka-wonder. Dahil kasama siya mismo sa operation. Kasi siya yung actual na gumagawa, no? At alam niya, maglalahad siya ng mga posibleng dokumento, sabi nga dyan at yung mga transaksyon na ginawa para dito kay Sara. Sabi nga, handa ba siya sa mga surprise question? Alam mo, kapag ang tao ay credible at hindi gumagawa ng kwento, kahit pagbali-baligtarin mo yung mga ka-wonder, magiging consistent yan. No? So, yun yung sinasabi dun mga ka-wonder. So, ito yung key point dito ay testimony pa lang mga ka-wonder. Hindi pa siya ebidensya hanggat hindi pa napapatunayan. Kaya natatanong sila, ano pa ba ang mailalahad ni Madriaga? Kasi narinig na ng taong bayan, So, ito'y pagdinig, Kaya karaniwan dito mga ka-wonder, tinatalakay yung mga personal niyang nalalaman. Pero mga ka-wonder, hanggat hindi pa nilalabas yung official, na dun dapat gagawin yan sa pagdinig mismo o yung tinasabing investigation na, trial na mismo dito sa Senado. So ano ba yung mga mahalagang malaman tungkol dito kay Madriaga? So malamang alam na natin mga ka-wonder kasi ang dami natin na narinig. Meron pa ba diyang mga hindi natin alam? Well, sa ganito kasing hearing mga ka-wonder, alam natin na karaniwang tinatalakay dyan ay yung mga personal niyang nalalaman. Yung kanyang pagdi-deliver, saan niya ninila, saan niya nilagay, at meron siyang mga supporting documents dyan. Ito nga ang picture niya, na nakikita natin dyan na may sasakyan binigay daw sa kanya,
at nakakausap niya sa video, sa conference, sa internet. 4 sila o 2 sila. No, at yung isip nga dyan na siya yung may pasimuno niya, na ibig sabihin na Inday Sara is my president. At kitang-kita na hindi lang siya ordinaryong follower, na siya ay talagang importante sa circle ng career ni Sara Duterte. At balita ko, ibinigay siya ni Digong para dito kay Sara, para alagaan, para suportahan. At yung mga transaction, mga ka-wonder, na kanyang mga nasaksihan, kasi siya nga mismo siya mismo nagdala may driver pa siya. Kaya kayang-kaya niya, kahit sinasabi nila na baka mamaya bigyan ng mga surprise question, at walang problema yon kung ang tao ay credible at alam niya yung sinasabi niya, kahit i-cross-examine, pagbali-baligtarin mo yan, magiging consistent yan sa kanyang sagot. At yun ay malalaman dyan sa Senado kapag siya ay na-cross-examine na. At yung mga dokumentong maaring hawak niya, mga ka-wonder, kagaya ng cellphones niya, 4 yata yun o 3. Parang napapabalita, nawawala daw yung isa. I'm not sure kung totoo yan. Pero dun sa mga cellphone na yun, na kada transaction na ginagawa niya, nagpo-photo siya. So yun yung mga ebidensya, mga ka-wonder, at may mga date doon, may mga date stamp, may mga time stamps doon. Sa kaya malalaman na hindi yan recently lang ginawa. At pero mahalaga, mga ka-wonder, lagi nating isipin na hindi pa kasi nilalabas officially ito. Kumbaga, dinidinig pa lang ito dyan sa Committee on Justice sa Kamara. Kaya lahat ng ito inaasahan na hindi pa kumpirmado. Yan ay makukumpirma lahat pagdating yan dun sa Senado, dahil may cross-examination na ron to check the credibility and consistency ng isang witness. Of course, yung tinatanong ng taong bayan dyan, itong confidential funds, yung pera ng taong bayan, yung mga lumalabas kasi na usapin tungkol sa umano yung mga withdrawals ni Sara, of course kasama diyan yung paano isinagawa, yung galaw ng pera, alam na alam yan ni Ramil Madriaga. At ito yung bahagi, mga ka-wonder, ng iniimbestigahan diyan, na siya bilang witness talaga bang siyang credible at nagsasabi ng totoo. Kaya kailangan diyan, mga ka-wonder, to supply yung sinasabi mong witness ka against kay Sara, dapat supported to ng documents, mga bank records at yung mga corroboration, yung mga sino yung mga kasama mo, sino yung mga nakausap mo, ito nga sila Chika at Samu Deliver, lahat yan, mga ka-wonder, ay kanya pong isasalaysay. Ewan ko kung mapapakinggan ni Sara, tatakpan niya yung tenga niya. So yun, mga ka-wonder, so anumang financial claim, mga ka-wonder, na kailangan dapat talaga na suportado ito ng matibay na ebidensya bago paniwalaan dyan sa Committee on Hearing, sa Committee on Justice dyan sa Kamara. Kaya ang epekto nito, mga ka-wonder, sa impeachment ay napakalaki, mga ka-wonder. Wala pa dyan si Sentry, wala pa dyan si Sentry na isa rin pasabog, Kaya ang epekto nito, mga ka-wonder, ay magiging malakas ang testimonya. Kaya good luck na lang, mga ka-wonder, kay Sara Duterte. At kapag ito'y nakikitaan ng sobrang lakas at then mauwi yan sa dismiss, ay mag-isip-isip na tayo kung talagang yan ba inaayon doon sa Constitution, sa batas, na talagang ang batas talagang nangingibabaw o politika o pera. Kasi pag lang, ito pa'y situational lang kapag nakikita natin na talagang trap, hindi niya may depensahan at talagang litaw na yung sinasabing guilty, yun yung sinasabi natin dito, mga ka-wonder, na dapat ang batas ang nangingibabaw sa lahat, hindi yung politika, hindi yung takot at kung ano-ano pa. Yan, kaya magiging malakas yan, mga ka-wonder, magiging makaka-apekto yan ng desisyon ng Kamara, at kung mahina man yan o kulang, of course maaring itong hindi umusad, kaya nga sinasabi na dun sa prima facie pa lang, ibig sabihin nakikitaan ito na dapat ituloy o hindi, dahil sa reality, mga ka-wonder, ay hindi isang witness lang ang magdidikta ng outcome. Witness ka lang. May iba pang witness dyan. At of course, yung pagsusuri, chine-check nila kung ano yung talagang sinasabi ng tao, kung ito ba'y makatotohanan o isa lang parang budol na kagaya nitong nakakabila ng mga pinakawalan na inconsistent at medyo budol nga at hindi nga pinapansin. At itong mga, of course, alam natin na ang impeachment ay hindi lang yan legal, yan ay also political, Kaya ang political factor niyan, mga ka-wonder, na hindi dapat kalimutan na ang impeachment ay legal process din, mga ka-wonder, pero heavily influenced ng politika, mga ka-wonder.
Kaya kahit may aligasyon, mga ka-wonder, pag walang sapat na boto, kailangan boboto dyan Bakit tapos dinggin niya ng, kaya nga ang ginagawa rito, yung grounds, kailangan malaman. Bago i-transmit sa Senado, kailangan malaman kung sapat yung sinasabing mga witnesses, may substance at konkreto, at may grounds bago i-transmit, ay magbobotohan ng 1/3 dyan. At kapag yan ay nagbotohan ng 1/3, uusad yan. At kung hindi naman, of course, hindi uusad. Kaya ano ang dapat, kaya mga ka-wonder, kaabang-abang talaga ito. Dahil ito yung actual na sasabihin ni Madriaga. Tandaan natin mga ka-wonder, actual yan sa araw na yan. At kung nandyan si Sara, tignan natin reaction niya. At kung may ilalabas siyang dokumento, of course, meron yan. Dahil nabanggit na yan ng kanyang abogado, yung mga konkretong ebidensya, at yung reaksyon titignan natin ng mga mambabatas habang sila'y nag-iisip. Kaya mga ka-wonder, malinaw na si Madriaga ay isang mahalagang witness. Pero ganun pa man, lagi tayong fair na hindi pa siya ang final proof. Kasi lahat yan ay dadaan sa proseso, susuriin at pagbobotohan. At kaya mga ka-wonder, ang lahat ng yan ay sinusuri mabuti. At dyan magre-rely bago yan umusad sa Senado, kasama yung kay Sentry at iba pang magpapatotoo. Kaya abangan natin yan mga ka-wonder at hindi na ako makapag-antay. Hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para introduce ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na handa na si Madriaga na harapin si Sara Duterte. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.